So ito mga kabayan, Lacson, umamin, Palasyo at Kongreso nagulat lahat. Bumaliktad na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawalaan bayan ko sa nalakaw ng tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin itong si House Speaker Martin Romualdez. Ito po ang balita mga kababayan. Romualdez may super majority para ipagpatuloy ang pagiging speaker ayon po kay Suarez. Mula po ito sa Bulgar 15 hours ago mga kababayan, sabi po dito, malamang na ipagpatuloy umano ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez ang kanyang pamumuno sa House of Representatives sa 20th Congress ayon kay Deputy Speaker David J.G. Suarez. Sinabi ni Suarez na mayroong suporta si Romualdez na higit sa 2/3 ng mga nahalal na mambabatas. Ito ay hindi bababa sa 240 na mambabatas mula sa 315. Yan mga kabayan, super majority ang si Romualdez mga kabayan dyan po sa Kongreso. Pero kung kayo po ang tatanungin mga kabayan, gusto niyo pa po bang ipagpatuloy ni Martin Romualdez ang pagiging House Speaker ng House of Representatives mga kabayan? Kasi kung ako lang mga kabayan, ito ay opinion lang po natin to. Kung tayo po ang tatanungin, ay pwede ba palitan na po natin si House Speaker Martin Romualdez para maiba naman yung sistema dyan sa House of Representatives mga kababayan. Ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin ang balitang ito mula po sa politico.com. Ping Lacson, sabi po ni Senator Ping Lacson, Senate won't entertain weak case versus Sara Duterte. Yan mga kababayan, Senator-elect Panfilo Lacson said he is prepared to serve as a judge in the upcoming impeachment trial of Vice President Sara Duterte but stressed that any conviction must be based on solid evidence. Nako, solid evidence. Meron bang ganyan mga kababayan? Ano ba yung mga ebidensya ng mga naghain ng impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte? Yung bang tinatawag nilang piatos, kung ano-ano pang mga code names or alias na ginamit ni Vice President Sara Duterte sa pag-disburse ng confidential fund. Yun ba ang gusto nilang sabihin? Pero ito, kaabang-abang po ito kasi dalawa lang po ang pwedeng mangyari dito. Ma-impeach or mapahiya sila mga kababayan, di ba? Pag hindi ba, eto nga, bigla akong naisip kapag hindi ba na-impeach si Vice President Sara Duterte at walang solid evidence, pwede ba? Kung sino yung nag-impeach, kung sino po yung namirma, yun po ang i-impeach. Yung mga namirmang yung mga namirma na mga congressman, mga kababayan, pwede ba sila ang i-impeach? Para naman magkaroon ng hustisya, di ba? Di ba? Para naman yun ang magandang mangyari. Yung mga pipirma kapag hindi nila napatunayan, na talagang impeachable or may solid silang evidence ayon po dito kay Ping Lacson, sana naman po ay kayo ang matanggal, di ba mga kababayan? Ano po ang inyong opinion dyan mga karibin natin? I-comment nyo na lang. At ito pa, Senator Ping Lacson. Ito,
Sabi po ni Senator Ping Lacson, mga kababayan, they would have to convince at least 16 senators to render their verdict of conviction. So 16 senators, mga kababayan, out of 24. Kasi kung kulang yung ebidensya, wala talaga. Kasi will be answerable to the Filipino people. It should always be evidence-based. Whatever the prosecutions presents must be grounded on facts. Yan, mga kababayan. Tama, palakpakan po natin. Ha? Dapat po facts, hindi po mga false statement at saka mga planted statement or ano bang planted evidence, di ba, mga kababayan? Dapat talaga nasa grounded on facts. Ayon po yan kay Senator Ping Lacson. Nako, mukhang mahihirapan ng prosecution nito, mga kababayan, kaya yung House Prosecution Panel, di ba? Dito kay Senator Ping Lacson. At hindi lang po si Senator Ping Lacson, mga kababayan, maging si Senator-elect Rodante Marcoleta, eto po, preparado talaga ako, sabi niya, no? Ayan, si Rodante Marcoleta. Sabi po dito, preparado ako talaga para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Senator Marcoleta handa na ipagtanggol si Vice President Sara sa impeachment trial sa Senado. Ayon kay Senator Rodante Marcoleta, siya ay preparado sa mga gagawing impeachment trial sa Senado. Napaghandaan na niya ito. Makikipag-debate ito kung dapat ba talagang matuloy dahil maraming mali, batayan at proseso na nailatag ang kanyang napansin. Ayan, mga kababayan, ha. Malamang sa malamang alam na alam yan ni Senator Marcoleta sapagkat galing po siya doon. Hindi nga lang siya naiimbitahan, no? Madalas doon sa mga ginagawa na lang hearing, pero pag naiimbitahan yun talagang binabakbakan niya rin yung mga kasamahan niya sa Kongreso. At ngayon, mga kababayan, na nandyan na po siya sa mataas na kapulungan ng Kongreso, lagot itong mga nagduro-duro sa kanya. Di ba? Sana maging prosecution sila. Kaso hindi yata nanalo yung iba, mga kababayan, at hindi makakaganti. Itong si Senator Marcoleta, mga kababayan. Sana lang, di ba? Titingnan natin, exciting po ito. Abang-abangan lang po natin at baka baka may umiyak dito kay Senator Marcoleta. Ito po, mga kababayan, pasadahan din po natin ang balitang ito. Ito, Senator Amy Marcos handang magsampa ng kaso sa Supreme Court para matigil na ang impeachment. Nako, parang hindi pa yata matutuloy yung impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sapagkat, eto, Senator Amy Marcos handang magsampa ng kaso sa Supreme Court para matigil ang impeachment. Senator Amy, kung may magwi-witness ay magsasampa ng kaso sa Supreme Court. Ayon kay Senator Amy Marcos, kung mayroon na lalabas na handang mag-witness at handa itong magsampa ng kaso sa Supreme Court para matigil ang planong impeach or impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ito ay may kaugnayan sa mga naging pahayag ni Congressman Toby Chanco. Ano po ang inyong opinion dyan, mga kababayan? Dapat, no? Mas maaga, sana nilang gawin to, much better. Para wala ng impeachment trial at mapahiya nga itong mga nanunghol, nanunghol at nanggigipit dyan sa Kongreso para pumirma. Itong mga congressman na ito, mga kababayan. Ano po ang inyong opinion? I-comment nyo na lang po, mga kababayan, sa baba. At eto pa, pasadahan po natin ito. Senator Amy Marcos nagpasalamat kay ex-president or former President Duterte at iniskipan si President Marcos sa kanyang speech. Nako po. Ibig sabihin, yung pagkapanalo po ni Senator Amy Marcos ay inaalay niya or ipinagpapasalamat niya kay former President Duterte. Totoo nga rin naman, mga kababayan, kasi
Biruin mo, nasa panglabing-dalawa siya eh. Kung hindi niya po ginawa yung yung hearing doon sa pag-aresto kay former President Duterte, malamang sa malamang mga kababayan, olats po ito. At kung hindi po siya in-endorse ni Vice President Sara Duterte, wala po ito mga kababayan sa Magic 12 mga karibin natin, no? Pero ano pa rin may milagro kasing mga nangyayari. Bakit si Pangilinan at si Bam, di ba? Nakapasok naman. Hindi naman in-endorse. Talaga milagro kumbaga. Sabi nga ni Kiko, milagro daw eh. Well, pabayaan natin kung may milagro. Basta magtrabaho kayo ng maayos, okay? Last po natin pag-uusapan at ipi-play na po natin yung video. Ito naman. Jokno. Ito si Jokno. Chel Jokno says he is confident that Vice President Sara Duterte will be convicted based on what I've seen monitoring the previous hearing. I am confident. So confident daw si Jokno. Alang naman sumuko kayo agad, di ba? Sige. Subukan nyo para mapaiya kayo, di ba mga kababayan? Kung based on hearing, hindi po based on the evidence, malalagutan ka ni Ping Lacson kasi si Ping Lacson, si Senator Ping Lacson po ay nakabase sa ebidensya. Kung ang gagawin mong ebidensya ay yung hearing, ay nako po. Nako, di ba? Anyway, para makakita naman tayo ng isang Chel Jokno na mapahiya sa Senado. Okay? Mga kababayan, ano po ang inyong comment dyan? I-comment nyo na lang sa baba. At eto, pasadaan na po natin itong video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Usapan natin ngayon, ito po, nagsisisihan na po ang mga talunan. No? Yung mga alyansa po, nagsisisihan na. Dahil po dito sa kanilang dismal performance o sa madaling salita pagkatalo. Sinisi po ni Ping Lacson, sabi ni Ping Lacson, hindi daw gumana yung machinery ng administration at in return sumagot naman po si Chis Escudero, no? Si Toby Chanco naman po ang sinisisi ay yung pong mga nagsulong ng impeachment laban kay BP Sara. Grabe si Chis Escudero, no? Binara niya po si Lacson. Tama naman si Lacson, di ba? Hindi gumana ang administration machinery. Paano nangyari yun, Lacson? Hindi ba lagi niyong kasama? Ito lang po ang tanging presidente na sa midterm election ay laging kasama sa kampanya. No? Alam niyo po, kulang din yung analysis niyo na may problema sa machinery. No? Diyan sila nagtatalo. Hindi gumana yung makinarya ng administrasyon. No? Hindi nga gumana yung makinarya ng administrasyon pero yung makinarya naman yung mga machine naman sa COMELEC yung gumana mga kababayan, di ba? Biruin mo pag PDP laban pa lang ngayon ko lang nalaman kasi yung kaibigan ko sabi niya PDP laban po yung sinidan niya lahat, no? Pagpasok sa machine, overvotes ang lumalabas. Di ba pag overvotes, hindi po yan counted kasi magiging invalid yan mga kababayan. So ganun po pala. So talagang hindi gumana yung makinarya ni PBBM pero gumana naman po yung makinarya dyan po sa COMELEC. Nako. Tama si Lacson dun. Kasi kung gumana yung machinery ng administration, ilang vlogs ko na po itong sinasabi sa inyo na traditionally o sa history po ng Pilipinas, dahil nga po ito ay kainitan pa ng mga pangulo, midterm pa lang karaniwan po sa Pilipinas, sa mga nagdaang presidente, sila po overwhelming po na naipapanalo nila yung senatorial election sa midterm. Ibig sabihin po ng naipanalo, mas marami po yung naipanalo nilang senador. Ngayon po, 5 po sa alyansa, 5 po sa PDP, at may paningit na 2. So talo po talaga yung administrasyon. Tama si Lacson. Ano yung sinasabi mo, Chis? Tama si Lacson na hindi talaga gumana yung machinery.
Oh, 'di ba? Kaya lang kulang sila ng paliwanag eh. Sige, isa-isahin natin. Sa nagdaang mga machinery ng administration, talagang maliwanag yung panalo ng mga pro-admin senators. Kaya nga bumaliktad sa inyo si Tolentino dahil wais eh. Di ba? Masyadong wais si Tolentino. Nag-aral siya ng kasaysayan ng midterm election. At nakita niya na talagang mas malaki ang tsansa niyang manalo kung papanig siya sa administrasyon. O, doon yung pinakamalaki niyang pagkakamali. Kasi ibang uri yung administrasyon eh, na sinamahan niya. Ito yung administrasyon na kinamumuhian ng mga tao. Ito yung administrasyon na nag-impeach sa Vice President, sitting Vice President, na may pinakamaraming boto. At ito rin ang tanging administrasyon na nagsuko ng kanyang mamamayan. At hindi simpleng mamamayan. Ha? Dating presidente, isinuko sa ibang bayan. Isinuko at pinakulong. Isinuko at pinakulong sa ibang bansa. Siya lang po. Kaya kakaiba tong administrasyon na to. Matagumpay ba? Gumana ba yung machinery? Hindi. Hindi gumana. Ayon nga kay Lacson, grabe daw talaga. Duterte daw talaga yung factor, sabi ni Lacson. Kasi sa buong Mindanao, halos sa buong Mindanao, zero daw sila. Yung Duterte sa buong Mindanao ang pumapasok. Buong Mindanao, O, sa Visayas pa, malakas na malakas pa rin ang Duterte. Buong Mindanao po. Okay. Sa mga hanggang ngayon po na mga kakampi natin, sa mga hanggang ngayon po na Duterte supporter na naniniwala na mayroong malawak na dayan, alam po ninyo, o yung lungkot na lungkot dahil natalo tayo, alam po ninyo, panalo po tayo. Kung sino man po yung nagbigay sa inyong kaisipan na tayo ay natalo, titignan nyo po ng paramihan ng naipanalo. 5-5 po eh. 5 sa administrasyon, 5 sa atin eh. Oh, paningit yung dalawa. Hindi naman administrasyon ng dalawa na yun. Kung 5-5, tignan nyo po yung mga highest votes. Bongo po at Bato. Tinambakan si Erwin Tulfo ng 10 milyon. Bakit kayo nalulungkot? Ito lang. So, masakit lang din sa isipin mga kabayan kasi Duterte po talaga ang binoto natin pero 'di ba? Pero okay na 'yan mga kabayan, at least na ngayon nakikita po natin na hindi naman pala lahat ng nasa alyansa ay kakampi talaga ng administrasyon. Yung iba para pa rin po sa taong bayan ang iniisip at yung mga legality ang iniisip nila. Based on evidence, ayon nga po kaya Senator Lacson, mga kabayan, at hindi bara-bara ang gagawin nilang pa-impeachment trial dyan po sa Senado. Alright mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.